Praise. Gandang gabi sa inyong lahat. Gandang gabi po. Nakabawi na ba kayo? Mukhang pare-pareho tayo eh. No, kahit mahaba na yung tulog mo, sabi nga ni Grace kanina eh, kahit nakatulog ka na. Sa meeting nga daw, gising pa siya. Tulog na siya eh. Kahit na mahaba na yung tulog mo, parang may bitin pa rin eh, no? Tapos tumutulong pa yung init. Yung init ng panahon. Okay. So, magandang gabi ulit sa inyo. Katatapos ng camp, sa Sunday na lang siguro tayo mag-testimony. Maiksi yung time. So, totoo lang, parang 4 days lang eh. Kasi yung first day arrival, tapos yung last day ay uwian, hindi na tayo nag-service. Ang dahilan kasi kung bakit hindi na tayo nag-service, dapat mag-service pa tayo ng umaga ng Lunes. Yung problema, yung gabi, nag-uuwian na yung mga tao. No, kaya at saka kailangan linisin yung lugar ganyan. Pinaward ko naman na sa mga districts yung report sa atin ng school. Na nakakatuwa kasi nung binayaran na tapos chinek yung paligid, ang sabi nung principal, ano ang pabor na gusto nyo? No, na malinis daw tayo, maayos daw tayo, no. Okay. So nung first day, binanggit ko po sa inyo yung, kasi kausap ko na naman dito ang Rema Philippines, yung buong Rema, no? Diyan lang yan, nakapaligid lang, sa tabi-tabi lang yan, no? Akala nyo, kayo lang ang kausap ko, pero yung buong organization to. Ngayon, dito sa Habakkuk chapter 2, ang sabi niya, no? Kailangan kong makita ang sinasabi ng Diyos. No, tingnan niyo po yung term doon. Habakkuk chapter ano yan eh, sa chapter 2. Sabi niya, kailangan kong makita o matanaw ang sinasabi ng Diyos. Check niyo po ito. Makita. Hindi ba anong makita? Makita ang mensahe ng Diyos o ang sinasabi ng Diyos. Hindi ba yung sinasabi ng Diyos dapat kaya nga ron? Ang ginagamit mo para kasi mensahe, ibig sabihin audio to eh. No? Salita ito. Di ba dapat yung tenga? Pero dito sa verse na to, ang sinabi niya dito sa chapter 2 ng Habakkuk, kailangan makita mo, ibig sabihin yung mata mo. No? Kailangan kong matanaw o makita ang sinasabi ng Diyos. Tapos sabi pa niya, isulat mo ang nakita mo. In other words, ang sinasabi niya ganun dito, kailangan makita mo yung vision ng Diyos na ibinibigay sa iyo. Kasi ang way ng Diyos, na nabanggit naman natin to, ang language ng Holy Spirit ay ang pangitain o ang vision. Na ang isang ginagamit ng Diyos dito, hindi lang yung makinig ka, kasi faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Pero ang isang ginagamit din ng Diyos, kailangan makuha mo yung pangitain. Kailangan makuha mo yung vision. Naalala ko po, si Aris, no, si Mike, meron siyang ginawang bass booster, di ba? Ngayon, binigay ko sa kanya yung circuit, binigay ko sa kanya yung detail. Ngayon, hindi ko na pinansin, pinabayaan ko na yung ginagamit natin sa pampalakas ng bass. Ngayon, pagkatapos na magawa-gawa niya yan, alam niyo, pinadala niya sa akin yung picture, yung gagawin niya, yung printed circuit board, yung kaha, yung case, yung wiring, yung pati nag-usap kami tungkol doon sa power supply, ganyan, nagkakaintindihan kami. Pero, ngayon, ang point ko dito, binigay ko sa kanya yan, alam niyo, in-imagine niya kung ano itsura. Hindi ba? Kaya nung binigay niya sa atin, sabi ko, ganda. Hindi ko na-imagine na gano'n yun. Basta binigay ko ito, pero siya, na-imagine niya. Kung ano yung kulay, kung ano yung itsura, paano yung printed circuit board, yung connection na-imagine niya lahat eh. Tapos yung last na pinagawa natin sa kanya, yung sa keyboard, gumamit siya Tupperware. Hindi nyo alam kasi yun eh. Nagawa niya ng paraan yun. Ngayon, iniisip kong gano'n, nasabi ko, ay, dito mo pala nilagay. Alam niyo, kasi na-visualize niya eh. Na dito dapat yung saksakan, dito dapat yung... wala naman ako sinasabi, hindi ko naman siya pinakitaan ng picture. Ang sinabi ko sa kanya, nung sinasabi ko sa kanya, na-imagine niya. At yun yung sinasabi rito sa Bible na sabi niya gano'n, kailangan mong makita ang mensahe ng Diyos. Kailangan, habang sinasabi sa ito, dinidescribe sa ito, nagpo-form ka ng image sa loob na kailangan mong panghawakan. No? Ngayon, hindi ko natapos yung message na yan kasi bitin yung cup natin sa totoo lang eh.
Ang isang bagay dito, yung part ng discipleship, hindi na nasabi yun. Tapos yung part ng giving, hindi na nasabi yun. Matagal lutuin yung kampe kasi daming unbeliever. Pero dito po sa buksan niyo po rito sa Genesis 15, pasadahan po ito ngayon, na dapat kasama ito sa message ng camp na hindi na kinapos na. No? Okay. Dito po sa Genesis 15, ulitin ko po, napakahalaga na mag-grasp. Ano pa sa Tagalog yung grasp? Ha? Mahawakan. Ano pa? Makita. Makapitan. Ano pa? Mag-grasp. Ano yun? Tipaklong. Ano yun? Yung mag-grasp mo yung sinasabi ng Diyos na hindi pwedeng, hindi mo makikita. Kasi kung hindi mo makikita, hindi mo makukuha. Yun yung paulit-ulit na binabanggit ko ron. Pero tingnan nyo ha, sa totoo lang, ayoko magsalita, i-edit ko na lang. Konti lang makakakuha nito. Konti lang. Bakit? Kasi more on nandun sila sa saya ng kampe na hindi nila alam ito ang mag-aalis sila sa kanila sa kahirapan. Ito ang mag-aalis sa kanila doon sa problema kapag ka nag-grasp mo ito. Ang hinihiling ng Diyos, sabi niya, makinig ka at tingnan mo. Ngayon, yung tingnan mo yung mensahe. Hayaan mong, sabihin kong ganon, okay, isang instrumento, ano ba yung Pinoy henyo, di ba? Hindi ba habang sinasabi ng tao na na-imagine ng tao, ganito, ganyan, ganon. Halimbawa, instrumento, mahaba, may 4 na strings. So, doon kagad sa isip mo, yung gitara, di ba? Ngayon, pagka sinasabi ng Diyos na sa pamamagitan ng mga latay niya, gumaling ka, kailangan makita mo yung sarili mo, wala ka ng sakit. Tapos, ang sabi pa rito ni Elijah kay Elisha, kung makikita mo ako, makukuha mo yung kahilingan mo. Kung makikita mo. Pero kung di mo nakikita, lagi mo na nakikita sa sarili mo as may sakit, mahirap, kawawa, uto-uto. Eh di anong mangyayari sa'yo? Mananatili kang mahirap, may sakit, kawawa, at uto-uto. Ang sinasabi niya rito, see yourself na magaling ka na. No? At ito kung nakikita mo na ikaw ay magaling na, start making plans na magaling ka na. Okay. Ngayon, dito, pakita ko po sa inyo isang example na isa itong prinsipyo na napakahalaga nito. Kaya tingnan niyo po, sabi ni Jesus wala akong gagawing iba, malibang makita ko ang Ama na ginagawa niya. See? Vision. Kung nakita niya yung ginagawa ng Ama, yun din ang gagawin niya. So, hindi lang niya narinig, kundi nakikita niya. Ngayon, ang isa rito, dito sa Genesis 15, tingnan niyo po, sabi niya gano'n, nakipagtipan ang Diyos kay Abraham, hindi Abraham Sabi niya, pagkaraan ng lahat ng ito, si Abraham ay nagkaroon ng isang pangitain. Ito na, vision. Tingnan niyo narinig niya ang sinabi sa kanya ni Yahweh, Abraham, huwag kang matatakot ni mangangambaman, kalasag mo ako, kita'y ingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abraham, Yahweh, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana, kundi si Eleazar na taga Damasco. Kasi ang point kasi rito, kapag wala siyang anak, yung mga kayamanan niya, hindi mapupunta kung kanino, kundi dun sa kay Eleazar. Dun sa katulong niya. Doon mapupunta lahat ng mga pinagpaguran niya. Pero sumagot po rito, hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ni Yahweh, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. Paano nga yun? Wala nga siyang Wala nga siyang anak Sabi niya ganun. Tapos sabi niya ganun, tingnan niyo po, dito sa time na to, si Abraham ay napapagod na. Di ka ba napapagod? Ni kaya'y napapagod na. Sabi niya, wala akong anak. Naaburido na siya. Nawawalan na siya ng gana. Nawawalan na siya ng lakas ng loob. Sa kabila ng sinabi ng Diyos ito, andun na yung agam-agam. Na parang, sometimes, hindi sapat yung narinig mo lang Oo nga, faith cometh by hearing and hearing. Pero sometimes, kung titingnan mo dito sa Biblia, hindi nga sometimes ang ginagamit ng Diyos, kailang makita mo.
Alam niyo ba itong si Jacob, may kalokohan to kasi alam niya itong prinsipyong ito kasama niya sa business yung biyanan niya, si Laban. Ang nangyari, ang daming mga hayupan, mga kambing, mga kono-ono, ganyan. Ngayon, nagsabing gano'n nung biyanan niya, hati tayo. Paano natin hatiin? No? Hindi naman lahat ng lalaki sa'yo, lahat ng babae sa akin. Sabi niya, yung may batik-batik akin. Yung walang batik-batik sa'yo. So, paano kaya niyang gagawin ito? Sabi niya gano'n meron kasi isang kulay lang, di ba? Alam niyo ginawa ni Jacob? Kumuha siya ng isang bagay na may mga spot. At lagi niya pinapakita dun sa mga hayupan. Ano mangyari? Lagi mo nakikita. Ano nangyari? Lahat ng anak nila may batik-batik. Madaya din nakukuha niya. Kaya nga, yung naglilihi, pakitaan mo ng ganito, ganyan. Paano pag naglihi ng prinsesa, di mukha siyang prinsesa, yung anak. Paano pag naglihi siya sa bubuyog, di mukhang bubuyog yung... Bakit? Kasi kung ano yung nakikita mo, nakaka-apekto sa'yo kahit physical. Kaya nga, kung lagi mo na lang titingnan ang salita ng Diyos, dapat mag-manifest sa'yo ito. Pero sa kakapusang palad, kaunti lang ang nakakakuha nito. No, hindi na kumbaga parang ganito Yung mga tao nakikita nagtatrabaho, may pera. Ano mangyari sa kanya? Maiinggit 'yan. Bandang huli magtatrabaho 'yan para magkapera. Pero yung tinitingnan mo yung word of God na hindi na ako magtatrabaho, aasa na lang ako sa Diyos. Kung makikita mo 'yan, darating ang time. Alala ko nga si Mercy, nag-uusap kami nitong uwian. Sabi niya, yung kantar daw, B1, B2, B3. Sabi niya, B4 na lang sana ako. Magkano ba yung B4? No? 40,000. Ngayon, magkano kikitain mo ron? 3K. Ano, sorry? No. 1.5 a day ang kikitain mo ron. Sabi niya sa akin, sana B4 na lang ako para di na ako magtrabaho. Nakikita niya ngayon, dapat habang tinitingnan mo yung mga pangako ng Diyos, dapat nakikita mo na ito ang gagamitin ko. Kaso nakikita po ng mga tao, puro fundraising. Makabenta lang ako ng 1,000,000 karyoka. Makabenta lang ako 100,000 karyoka. Yan. Kaso nga, kahit nga sila, hindi nila makita yun na matutulungan tayo nito. Nakukuha niyo mga kapatid. Nire-require tayo ng Diyos na kailangan mong makita. Kasi kung makikita mo, makukuha mo. At ito isang example na ginagamit po ng Diyos sa atin. Sabi niya dito, no? At verse 5, tingnan niyo po, si Abraham, pagod na. Yung kumbaga parang nanghihina ng kalooban niya. Nakita ng Diyos ito. Tingnan niyo kung anong ginawa niya. Kinausap ba niya? Actually, hindi lang kausap ang ginawa ng Diyos sa kanya Ang sabi niya dito sa verse 5, at niyaya ni Yahweh si Abraham na mamasyal. No? Sabi niya ganoon dito, at inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo. Anong ginagamit sa pagmamasid? Ilong. Anong ginagamit ng Diyos, ng tao para magmasid? Masdan mo, sabi. Ano? Mata. At sabi niya, masdan mo ang mga between. Sabi niya, look up, tingnan mo yung mga between. At sabi niya gano'n, mabibilang mo ba yan? Sagot siyempre, hindi. Alam niyo, sabi niya, ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Tapos sabi niya gano'n, wala pa nga akong isang anak. Pero tingnan niyo, ang laki pala ng plano ng Diyos sa'yo. No? Hindi ka pa nga lang nagsisimula, Abram pala nga ang pangalan mo May plano na pala sa'yo magkaroon ng maraming anak. Ganyan karami. Na parang, kumbaga parang, alam niyo kung malalaman lang natin kung anong plano ng Diyos, magugulat ka Nakalagay yan sa nakalagay yan sa Ephesians na sabi niya gano'n, hindi mo alam kung anong nakalaan sa iyo na kung malalaman mo lang, kaya nga sabi niya, gusto ko malaman niyo kung gaano kalawak, gaano kataas, gaano kalalim, at gaano kahaba, gaano ka ang pag-ibig ng Diyos para mapuspos ka ng kapuspusan ng Diyos. Yun ang sabi niya, gusto kong, sinasabi ni Pablo na gusto kong malaman niyo ito. Paano nga? Ito nga, tingnan mo nga, sabi niya, at inilabas siya nito at sinabi sa kanya, masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo.
So, kailangan makita niya. Bakit kasi? Kasi pumapalya na eh. Napapagod na eh. Sabi niya gano'n, wala pa nga ako mapanghawakan eh. Bakit ako maniniwala? Wala pa nga ako mapanghawakan. Pero tingnan niyo, God went beyond sa sinasabi lang. Sabi niya, tingnan mo. Use your eyes. Ano to? Pangitain. Hindi naman yung pangitain na nakakita ka ng demonyo, nakakita ka ng anghel. Hindi. Yung makita mo lang na ito ang plano ng Diyos sa'yo na nakuha niyo mga kapatid. Yung iba nga habang nagpe-pray, nakita nila, nagsesermon sa pulpito. Sabi niya, ako ba to? Ako ba itong nakakakita nito na habang nagpe-pray siya, nagtatanong, Lord, anong kalooban mo? Nakikita to yung sarili, nagsesermon sa pulpito eh. O, hindi ba vision niyang ganyan? O, tapos ito pa. Sa verse 6, nanalig si Abraham at dahil dito ay kinalugdan siya ni Yahweh. Yung pagkapaniwala na yun, yung faith na yun, ay na-credit sa kanya. Ngayon, gusto kong medyo umabante tayo rito. Ngayon, itong si Abraham ay nagtanong, sabi niya, paano ko malalaman na mangyayari ito? No, parang nahingi siya ng ebidensya. No? Bigyan mo ako ebidensya na paano mangyayari. Para bang itong si Abraham, minsan hindi ko rin maintindihan eh, na nakakarinig na ng boses, nagtatanong pa. Ano pa ba gusto niya? Gumawa pa na tayo ng Hollywood movie para sa kanya. Ayan, ito eh. Tingnan niyo po, sabi niya rito, verse 8, tinatanong naman ni Abraham, Yahweh, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging akin? Eh, hindi ba kasasabi lang, hindi ba sapat na yung salita? Kasi ang problema nga rito kay Abraham, naghahanap pa eh. Tapos sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang, magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinalangan ni Abraham ang lahat na iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihanay niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kainin ito. Ngunit itinaboy sila ni Abraham. Ang sinasabi po ng Diyos dito, sabi niya, Abraham, bigyan mo pa ako ng proof. No, bigyan mo pa ako ng ebidensya na magiging akin yung between na yan. Actually, hindi nga lang between ang sinabi. Nakikita mo ba yan? Dinala pa siya sa yung beach. Ano meron sa beach? Talangka? Ano? Buhangin. Yung beach. Sabi niya gano'n. Ganyan magiging kadami ang alin? Lahi mo. Parang inaano niya eh. No? Halimbawa, sabihin ko sa inyo, tulad dyan, may nagbigay ng mangga sa amin, hinog-hinog, alam niyo, ginawa ko, hinati-hati sa gitna, hinog na, pagkatapos kumuha ko ng bagoong na maanghang, yung alamang na bagoong na maalat na maanghang, tapos binudbud ko sa ibabaw, o kita nyo na may epekto na physically sa inyo, di ba? Yung pinapak ko yan kanina. Ito, sinasabi ng Diyos na gusto kong maapektuhan yung sarili mo habang nakikita mo to. Ayan, nakukuha niyo mga kapatid. Nalala ko nga yung isang kwento, yung isang sa YouTube, nung ikakasal sila. Alam niyo, sa sobrang ganda ng bride, malayo pa lang yung bride, nagwawala na yung groom sa ganda. Parang naalala ko si Tonyo. Nung kinakasal silang dalawa ni Kikay, andun ako sa sa likod ni Tonyo, dahil yung bride na, ayan na, papalapit na si Kikay na ganyan, kita ko si Tonyo umiiyak. Na kumbaga parang ito na, nakikita na niya yung magiging masayang pagsasama nila ni Kikay. Okay. Ngayon sabi niya gano'n, okay, kung naghanap ka pa ng proof, sabi niya, kumuha ka ng 3 klase ng hayop tsaka ibon, ganitong gawin mo, ihain mo sa akin yan, sunugin mo yan. Mag-offer ka sa akin, sabi niya gano'n. Alam niyo, minsan tayo po ito eh. Sino ba rito hindi nag-sacrifice sa camp? Dami ko kayang abono. No? Wala pa lang eh. Kung baga sabi ko, sige, papalitan naman ng camping yan eh. Yung mga abono. Hindi na palitan lahat eh. Pero kung baga, sakripisyo. Ito, pinagsasacrifice ni Yahweh si Abraham. Sabi niya, maghain ka, mag-invest ka, magtanim ka. Ngayon, ito na. Bakit kasi naghihingi siya ng anong mangyayari sa future ng lahi ko? No? Anong mangyayari sa mga apo ko? Anong mangyayari sa mga anak ko? Anong mangyayari yung
yung grand na plano mo, gusto kong makita Panginoon na pwede naman eh. Na Lord, pakita mo nga sa akin yung future ko, pwede naman yan. Kasi hindi naman Diyos, hindi naman naglilihim eh. Ngayon, sabi niya gano'n, pakita mo sa akin Panginoon. Ngayon, sabi niya, sige, maghain ka, mag-offering ka. Alam niyo mga kapatid, mahirap kasi humingi sa Diyos na walang offering eh. No, sabi nga niya sa Deuteronomy 16:16, kung lalapit sa akin na wala kang offering. No? Try yung yung pagbabasa niyo ng dyaryo o kaya pagtitiktok niyo, surrender niyo na offering niyo kay Lord. Ngayon, eto na. Sino ba sa atin ang hindi nag-sacrifice na nakwento nga sa akin eh. Si Baldaw nagtatakbo naka-heels na dapa. Hinabol yung council, nagtatakbo kasi uwi na ata. No? Blog. No? Sino ba ang hindi na gano'n? Ba't may sweldo ba kayo dyan? Wala. May sweldo ba tayo rito? Wala nga eh. Tapos ano pa? Tapos sabi nila, masarap daw yung pagkain. Sabi ang iba, hindi masarap yung pagkain. Ano ba totoo? Basta ang alam ko, kinain ko. Na sige na. Ganito, ganyan. Ay di, sige. Tingnan niyo po yung mga sakripisyo ng bawat isa. Ngayon, ito sabi ni Abraham kung gusto mo makita yon, gusto mo mabigay ko sa iyo ito, hindi siya ng sakripisyo. Nagastusan niya to. Ano nangyari? Habang nakasacrifice siya, may mga ibon dun. Dinadagit, sabi niya, barbecue. Niluluto niya, di ba? Yahain mo nga mabango yan sa ibon, dumadagit siyang ganyan. Gustong matikman yung yung tupa. No? May sarsa siyang special No? Pero tingnan niyo, sabi niya rito, kapag ka nagsasacrifice tayo sa Panginoon, merong mga time na talagang aagawin sa atin yung sakripisyo yun. May mga aagaw. Alam niyo ba yung sabi niya gano'n na yung puno, yung bunga ng puno ay tinutukan ng ibon. No? Kasi ganito po yung mga ibon na yun, kaya naman nandun sa puno, demonyo yun ang sinisimbolize. Yung mga ibon na yan ay kaya naman nandun sa puno, hindi dahilan sa favorite lang nila yung puno. Kaya nandun yun kasi doon sa bunga. Kaya yung mga tao, demonyohin yan. Kasi silang bunga di ba? Ang isa pang bunga rito, nagbago na sila, hindi na sila magagalitin, wala na silang hatred. Yung bunga yan Anong gagawin ng mga ibon? Tutukain. So, ang dapat mong gawin, batuhin. Ito, sabi dito, naghain si Abraham, mabango sa demonyo yung mga sakripisyo natin, kaya dinadagit. Alam nyo, kung wala kang gagawin, hindi mo iingatan yung mga sakripisyo yan, kukunin ng diablo. Na parang, marami ako sinakripisyo, ganito, ganyan, ganon. Tapos, hayaan mo na. Anong hayaan? Ingatan mo. Ikaw nagsasakripisyo kung mag-bass, ikaw nagsasakripisyo kung mag-organ, ikaw nagsasakripisyo kung mag-drums. Ano nangyari? Darating yung ibon ng katamaran. Tatamarin ka na, hanggang sa mamaya, pabayaan mo na. No. Ang nakita kong isang pagod dito, siyempre, ang music, ang docu, nakikita ko si Grace. Pagod. Buti nga, hindi nalalaglag yung pilikmata niya Alam nyo, responsibilidad natin. 1, maghain. Number 2, bantayan yung hinain. Guwardyahan yung inahin. Hinain. Kasi sabi niya rito, no? Andiyan pa kayo? Sabi niya ganun, ngunit itinaboy sila ni Abram. Ikaw din ang magtataboy niya. Labanan mo naman yung mga gustong magnakaw ng mga sakripisyo mo, ng mga offerings mo, ng mga hirap mo, mga pagod mo. Abay, bantayan mo yung offering mo na hindi manakaw ni inuman. Nakukuha niyo mga kapatid. Kaya ito, ano nangyari? Nung naubos na nung apoy, yung hain niya si Abraham po ay nanaginip. Bisyo na naman. Nanaginip. Hindi sapat yung kinagkwento lang, no? Dito, nanaginip siya. Sabi niya gano'n na, nang kumikiling ng araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Bakit? Nakita niya kasi na yung lahi niya ay mabibihag sa Egypt.
O nyo, di ako nagkakamali, 400 years mula nung napanaginipan ni Abraham ito, 400 years pa para, paano, tsaka lang nangyari. Ibig sabihin, alam na ng Diyos yung mangyayari sa ending. Kaya nga sinasabi ng Diyos, kaya nga pagka sinabi ng Diyos sa'yo na mag-worker ka, mag-worker ka. Pag sinabi sa'yo ng Diyos magpastor ka, magpastor ka. Dito sa Rema, magiging paulit-ulit na sasabihin niya, bakit kasi tinawag tayo sa church planting? Kasi nakikita na niya yung future mo. At alam niya kung ano yung makakapagbigay ng kasiyahan sa'yo, ano yung makakapagpaunlad sa'yo, ano yung pinakamagandang plano sa'yo. Alam na niya eh. Tingnan niyo, 400 years bago maganap na panaginipan na pinakita na ng Diyos. So may mga kahilingan tayo eh. Ngayon, hindi naman sinabi ng Diyos na hindi ko pakinggan yung kahilingan, hindi ko bibigay yun. Yung nga lang, may mga sacrifices. Tapos at the same time, kailangan bantayan mo yun. Meron yung una eh, sacrifice ko nga magsimba eh. Abay, bantayan mo yan. Bakit? Aatakihin ka ng ibon ng katamaran, antok na hanggang sa mamaya. Ayaw mo na magsimba. O di nanakaw na. Nakuha niyo mga kapatid. Pero yun, may mga magulang na pinigilan yung mga anak na mag-camp. Hindi lang nila alam kung ano yung epekto nito sa anak nila dahil sa walang alam eh. Ang daming mga tao po na sasama na sa camp pero mismong yung magulang kinuha yung bag. Ayaw pasamahin. Iyak lang iyak yung anak. Hindi ba niya alam na tapos meron pa yung mga hindi nakarating kasi malayo nga daw. Oh. Bakit gano'n? Na hindi ko maintindihan eh. Na, kumbaga, ganun, pero pagka yung mga party-party, kahit malayo, pinupuntahan eh. Ano pa ba yung isang kinuwento sa akin? Pagdating sa camping, walang pera, pero pagka pupunta sa nililigawan, maraming pera. Hindi mo lang alam eh, yung epekto ng tumanggi ka. Pero siyempre, hindi na pwedeng sisihan dito. Pero akong nakakaalam, alam ko, sabi ko, sayang itong mga batang ito. No, ikaw, ako, nakaintindihan natin ito, di ba? Kaya nasasabi natin, sayang. Kung alam lang sana nila, di how much ang Diyos. Kaya dito, tingnan nyo, another vision na naman ng kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at nagkaroon ng isang nakakatakot na pangitain. Sinabi ni Yahweh, ang iyong mga anak at apo ay mangingibang bayan at magiging alipin doon sa loob ng 400 taong. So nakikita niya, pero hindi naman natapos rin. Bakit kasi? Aalisin din sila doon sa ibang bayan na yon at magkakaroon ng sariling bansa. So nakuha niyo mga kapatid, ito yung role ng sige, ano na tayo, mag-close tayo. Yung role ng vision dito na kailangang makita mo. Napakahalaga na yung pinapakita sa iyo ng Diyos na pangitain, yung pangarap, yung panaginip, yung vision, yung image ay ma-retain mo. Nakukuha niyo mga kapatid, merong literal na vision na ang Diyos ang nagbibigay. Pero meron din yung vision na habang binabasa mo ang promises ni Lord, nagsisimula ka makabuo ng picture. Ito, sinabi niya gano'n. No? Pagkakaloob ko sa lahat ng kailangan mo, iniisip mong gano'n na ba? Kailangan ko ng sasakyan. Kailangan ko ng ganito. Iniisip mo, nagsisimula ka ng mangarap. Tapos binivisualize mo na kung anong itsura. No? Namimili ka na ng model, namimili ka na ng ganito. Kasama yun sa mga pangitain. No? Kailangan mo makita yan. Nalala ko po yung sinabi ni Kenneth Hagin noon dahil natutunan niya to. May sakit pa siya noon. Di ba paralyzed siya from the waist down? Ngayon, sabi niya gano'n, nagpaplano akong gagaling na ako eh. Kaya ano ba gusto ko? Sabi niya, gusto ko maging preacher. Sabi niya gano'n. Kaya alam niyo po ginawa niya, nagsimula na siyang gumawa ng sermon, nakahiga pa, hindi pa niya magalaw yung paa niya. Hindi pa siya magaling. Pero nagsisimula na siya na imagine niya sarili niya na nagsisermon sa pulpito hanggang sa kinocompose na niya yung sermon. O ano nangyari? Nalagyan niya ng action yung faith niya. O ano nangyari? Di na sermon niya. Nakuha niyo mga kapatid, sometimes meron ka lang kailangan panghawakan at yung panghawakan na yun,
Imagine mo na yung pamilya mo ay saved na. So may dahilan ka para sharean sila. Tapos pagka sinabi nila sa'yo, ayaw ko yung born na ganyan. Ano ka? Mas nananalo yung pangitain ko. Nakukuha niyo mga kapatid. Meron nga isang babae, sabi niya, I hate your Jesus. Sabi niya sa nanay niya, I hate your Christ. Pero yung ginano niya yung nanay niya, ay yung nanay niya kasi pastor. Sabi ng nanay niya, umiti lang siyang gano'n. Sabi ng nanay niya, huwag mag-alala. Maglilingkod ka rin sa Diyos. Ano nangyari? Ngayon, yung anak ang director nung organization niya. No? Nakuha niyo mga kapatid. Ngayon, sabi niya gano'n, paano, sabi ng mga tao, paano mong natiis na sinasabihan ka ng anak mong gano'n? Eh kasi bago pa siya magrebelde na ganyan, doon sa loob ko, nakita ko na siya ang pastor. At kailangan nating makita to, panghawakan natin ito. Kasi ito yung way na ginagamit ng Diyos para hindi ka bumitaw. Hindi lang naman yung salita eh. Hindi lang naman yung panghahawakan mo yung salita. Panghahawakan mo rin yung vision. Amin po ba? Sa mga kwento po dito sa Biblia, wala po akong Old Testament, New Testament, sangkaterbang pangitain. Sangkaterba. At sabi nga niya, in the last days, I will pour out my spirit, your young men shall see visions. Yan, imposibleng wala. Imposibleng walang vision sa atin. No? Nalala ko nga dati yung palagi kong kinukwento at kukwento ko pa rin, nahingi ako sa Diyos ng solusyon doon sa time na nag-aaral ako. At sabi ko, Lord, kailangan ko ng formula, hindi ko na papasa ko na bukas, madaling araw na, wala pa rin ako sagot. Eh pagkatapos kong mag-pray, sabi ko, nakita ko sa ere. Yung formula, sinulat ko gano'n. Hindi pinaisip eh. Nakita ko talaga eh. So ano nangyari? Hindi nakapasa. Ngayon, yung mga ganong mga bagay, hindi lang minsan, hindi lang dalawa, hindi lang thrice, hindi lang 4 na beses, yan dapat ay regular na nangyayari sa atin. One time pa nga, yung palagi ko sinasabi na may concert kami gaganapin bukas. Tingnan nyo, napaka-kaunti lang naman namin. Pero, ang problema, yung mga singers, kasi concert nga, di siyempre kantahan yan, hindi nagpuntahan. Hindi nag-attainan, ayaw makipag-practice. Sabi ko, paano kaya ito? Nagpe-pray ko, paano kaya ito? Paano kaya ito? Paano kaya ito? Alam niyo, nakakita po ako ng vision. Nakita ko anong ginagawa niya. Eh, yung mga gumagawa ng ganyan, nandito lahat. Yung wala, yung mga singer. Ang ginawa ko, tumayo kagad ako. Pagkatapos, sabi ko nga lang, ganito gagawin natin ganyan. Alam niyo, ginawa namin kinabukasan, ang ganda. So, hindi ako nagkakamali, mga 5 years namin ginagawa yung concert na yun. Bakit? Papakita nga ng Diyos sa'yo eh. At akala mo, imagination lang, imposible na walang Panginoon. No? Imposible kasi sabi niya, in the last days, I will pour out my spirit. Your young men shall see visions and your old men shall dream dreams. Magiging madalas ang pangitain at magiging madalas ang mga panaginip. Huwag kang hihingi. Bawal humingi ng dreams at saka visions. Pero mag-expect ka kasi isa sa mga gagamitin ng Diyos yan na mag-ready lang tayo. Nakukuha niyo mga kapatid. Anong kanta na nga yan, Jack? Oh, Jesus. Sige, ako tayo lahat. Samba nagpupuri
Sige po, start natin pag-pray yung mga campers natin kasi may init yung mga yan, napuspos. Alala nyo yung nakalagay po sa, yung nakapin na isang gym daw ang mga bilanggo. Di ba nabasa niyo yan sa Rema Pills, nakapin na isang gym ang nakabilanggo at yung susi doon sa mga poses nila ay nasa atin. Ngayon, daming poses ngayon, daming may sapi, no? Dami nilang sinasabi, dami nilang, pati ako binabanggit nila eh. Sinasabi nila yung pangalan ko, ganito, ganyan, ganyan. Eh, hindi naman ako naapekto sa sinasabi nila eh. Bakit sila ba ang Diyos? No, tsaka wala namang magandang sasabihin sa iyo yan. No, parang pagka may sakit ka, pag sinabi ng pakita ka sa doktor, wala namang magandang sasabihin sa iyo yung doktor eh. Pero kailangan natin sila ipag-pray kasi ayon sa Galatia 4:19, kailangan maging katulad sila ni Kristo. Paano? Prayer pa rin. No, so, grupo tayo ng tiga-tatlo. Pag-pray natin po yung mga campers natin kasi kailangan nila ito para magpatuloy sila. Sa'yo nagpupuri, maglilingkod sa'yo. Sa